Dumipensa ang Malacanang sa isyu ng pagdami ng acting secretaries sa gabinete ng Marcos government or Marcos Jr. government. Narito ang balita. Masyadong harsh. Ito ang naging reaksyon ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro sa naging puna ni Senator Amy Marcos kaugnay sa umunoy pagdami ng mga acting secretary sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay Castro, tila malupit ang naging puna ng senadora lalo pat direktang iniuugnay ito sa Pangulo. That's too harsh. Very harsh. Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. Nauna nang sinabi ni Senator Amy Marcos na tila nawawala na ng saysay ang Commission on Appointments o CA dahil sa dami ng mga opisyal na acting incapacity lamang at hindi dumadaan sa proseso ng kumpirmasyon. Posibleng ginagamit umano ang ganitong sistema upang makaiwas sa masusing pagsusuri ng komisyon. Pero paliwanag ni Castro, wala daw intensyon ng Pangulo na baliwalain o insultuhin ang CA. Giit pa niya ginagamit lang ng Pangulo ang kapangyarihan niya sa pagtatalaga ng mga opisyal, ito man ay pansamantala o permanente. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. Nasa batas naman umano na pinapayagan na manatili sa pwesto ang isang acting secretary ng hanggang 1 taon bago isumite ang kanilang appointment para sa kumpirmasyon. Kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon na acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Sa kasalukuyan, 10 ang cabinet secretaries na nasa acting status, kabilang ang executive secretary at mga kalihim ng Department of Finance, DPWH, DOJ, Department of Budget and Management, DENR, Department of Transportation, PCO at Department of Tourism. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.